Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin. Nako, breaking update, lagot, Kongreso wasak na. Nako po. Romualdez umamin di kinaya takot sa kilos INC. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Yan mga kababayan, at wag din po natin kalimutang suportahan yung ating kaibigan nandito po sa baba. Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. Pa-subscribe na rin po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yun mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, may gusto lang po akong sagutin, no? Kasi mga kababayan, kahapon po may nagtatanong, no? Kung ano daw po yung grounds, no? Kung bakit dinisqualify yung kalaban ni Speaker Martin Romualdez na si Nene Bacale, no? At nabasa ko po sa isang post mga karibyo natin na disqualify itong opponent ni House Speaker Martin Romualdez dahil po, no, sa hindi po ito registered na residente ng Tacloban. Nako, sabi ko, basic yan 'di ba? Kung iisipin mo, napaka-basic po yan. Sa pag file mo pa lang ng COC, you have to consider yourself, no, as a resident, residing in that place, mga kababayan. Tapos yun pa talaga ang ground for disqualifying dito sa kalaban, no, ni Speaker Martin Romualdez, no. Sabi nga po ng post ni retired Brigadier General Orlando De Leon, Nene Bacale is the crocodile slayer, no, ng Tacloban City. Ibig sabihin ba natatakot, no? Sabi nga ng iba, dapat lumaban kayo ng patas, no? Kung wala kang kalaban, di i-suspend lang muna yung election dyan hanggang sa magkaroon po kayo ng kalaban. No? Yun po. Yan mga kababayan, yan po yung grounds for disqualification. Ako. Nene Bacale, no? Dyan sa 1st District ng Tacloban City. Ang disqualification grounds po ay hindi po rehistradong residente. Sino inuuto nyo? Sinong binobola nyo? Yung taong bayan? Nako naman. Natakot ba talaga ito si Romualdez? Umurong ba ang bayag? O baka naman style lang ho ito para hindi ho talagang tumuloy-tuloy ang kinakatakutan ng ating mga opisyal? Naku po. Ano ho ba nangyayari? Kasi ganire. Meron ho kasing palatuntunan, o di kaya isang rules, ika nga, ang Kamara pagdating ho sa impeachment, dapat ho tinatransmit kaagad at ito daw po ay mukhang nadidelay. Umurong kaya ang yagballs ni Romualdez kaya ho nadidelay? O baka naman dinidelay kasi ho magkakaroon ng isang malupit na rally sa Monday. Nako. Tatakot kaya sila o baka naman paandar lang ho nila yan para yung galit ng mga Pilipino ay medyo humupa-hupa. Nako. Alamin po natin kung anong talagang tunay na kwento ho dito kasi malupit po itong mga pangyayari na to. Dapat po ngayong panahon na ito ay tayo'y mapagmatsyag. Dapat po natin talagang bantayan, ika nga, yung mga nangyayari. Wag ho tayong papaloko, wag ho tayong papabudol uli Ay hindi pala, kayo lang po pala. Hindi. Wag ano manatbay. Gago! Hindi totoo wag ho tayong kailangan natin maging matalino kasi alam mo itong mga demonyo na ito. Itong mga demonyo na ito talaga magaling silang mag-deceive. Ika nga They can appear to be angel of light. But in reality, there are really, bad people disguising in
as an angel of light. So, panoorin po natin ito ha, kasi dito pinaliwanag kung ano ho ba talaga ang tunay na nangyayari ngayon ho dito sa impeachment. Kasi tila pinainit nila ng todo-todo itong impeachment. Ha? Kaya nga nagkaroon ng 3, may pang-4 pa nga daw. Pero Kaya nga mga kabayan, no, napakarami ng impeachment na yan. Impeachment complaint. Pero ni isa, wala man lang. Well, anyway, wala rin naman tayong kasi handa rin naman si Vice President Sara Duterte kung ano man po ang kanila maging desisyon. Di ba? Handang-handa na po ang kanyang mga abogado. Even former President Duterte is lawyering, no? Vice President Sara Duterte. Oh. Kaya lang, mga karibin natin, nakakapagtaka talaga. Tama yung sabi ni Sir Banat Bay, no? Na, yan, bakit parang kumakalma sila ngayon? Kasi nung unang arangkada po ng first case, no? Yung sino ba, si Castro ba? Ang ingay talaga, pati mainstream media, ang ingay-ingay. Pero ngayon, mga kababayan, mukhang kumakalma, no? Kumakalma po sila dahil po dito sa INC rally na ito. So, well anyway, pero sabi po, no, may napanood ako kay Kapdado. Sabi niya, baka drama lang ito. Baka itong lahat na nangyayaring ito, drama lang. Kasi mga kababayan, no, yung rally po ng INC is not to kick out, no, PBBM, no. Yung panawagan po ng rally ng INC is to have, no, a working president and working vice president together, no? Parang gusto lang nilang ibalik yung unity team. Walang away, walang gulo, no? Trabaho lang, ganun ang gusto nila. Hindi po para patalsikin ang kung sino man, no, sa ating gobyerno. So doon nagtataka si Kapdado, mga kababayan. bigla na maatang pumreno. Dahil alam po natin, nagsalita ho ang isa sa pinakamalaking organisasyon o relihiyon sa Pilipinas na nagsasabing magkakaroon ng isa ng malupit na rally sa January 13 o sa Monday, ika nga sabi. Tapos nung una pa nga sa liwasan yan Abay, parang tila natakot. Bakit? Inilipat. Tapos ito pa mga kababayan, sinasabi po ni Congressman Marcoleta that INC ay wala pong pinapanigan, no? Hindi po maka-Marcos, hindi po maka-presidente, hindi po maka-vice-presidente. Ang gusto lang nila ay magkaroon, no, ng yun yung sabi ko kanina, parang binabalik lang nila yung unity team, magtrabaho ng together, no, yung vice president at saka president of the Philippines. Yun po ang gusto nila, mga kababayan, at clarify na po yan ni Congressman Marcoleta. Pat daw ipinalipat sa Luneta o sa Grandstand. Bakit kanyo? Dahil nga yung liwasan, alam naman po natin pag napuno na ho yan, nako, malapit-lapit na ho yan sa Malacanang. Tila natakot at pinalipat na lang daw sa pinalipat na lang. Ewan ko kung sino nagpalipat, pero pinalipat daw sa sa Grandstand para medyo malayo-layo ng konti. Mukhang napapraning na ho, mukhang meron na napapraning. Panoorin ho natin ito pasok. Sa Lunes, Enero 13, balik trabaho na po ang Kongreso. Pero sa Lunes din, sasabayan daw ito ng isang malawakang rally ng Iglesia. Balik na sa Kongreso yung mga nagbakasyonistang mga congressman, di ba? Balik na sila. So dapat na nila ito, idinig na kagad nila ito, pagbotohan na kagad nila ito, di ba? Pero mukhang idinidelay kasi ganyan ho nangyayari ngayon. Ni Cristo bilang pangontra sa impeachment complaints na sinampa laban kay VP Sara Duterte. Teka, ano ba nangyari dun sa mga impeachment complaints? Ano nga ba? Kung impeachment complaints na po ang inihahin laban kay VP Sara, halos lahat sila may kinalaman sa paggamit niya ng kanyang confidential funds bilang VP o DepEd Secretary. Ang una po ay sinampa ng grupong Akbayan noon pang December. Alam, eto mga kababayan, naiisip ko lang na parang useless naman itong mga kinakaso nila no? Bakit? Unang-una po, wala pasado po sa sa COA, di ba? Sabi ng COA, wala namang anomalya sa kung anumang ipinupukol ninyo ng mga
accusation, di ba? Oh. Eh kung walang anomalya, bakit ito? Bakit sila pinapayagan na mag-complain about dyan, di ba? Oh. Di ba mga kawan, parang useless lang eh. Kasi napag-usapan na yan. Well, anyway, papayaan na lang po natin sila. Ha? Hayaan na lang po natin na sayangin po nila yung oras ng ating Kongreso. Ha? Pati na rin po ng Senado kasi aakyat po yan sa Senado. Sige, hayaan na lang po natin silang sayangin ng oras. At the end of the day, katotohanan pa rin naman po ang mananaig, no? December 2. Sinundan po yan ng Makabayan Block noong December 4. Aha. At ang pangatlo, sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Nako? Sa survey na nilabas ngayon ng Social Weather Station, so SWS, marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Grabe, no? Grabe mga kabayan, 41%, diba? Parang yung mga survey na ito, parang yung survey lang na talagang mataas po yung ratings ni PBBM, no? Yung mga survey na ito, parang ganun din eh, diba? Yung pattern niya. Well, anyway. Mantakin mo ha. Nagkaroon talaga ng malupit na, isipin mo ito December 12 to 18 daw ito. Eh kailan lang yung nagsimula yung impeachment? Ito na niyo ha, December 2, 4, 19. In less than sabihin na natin 1 week. Aba, nagkaroon kagad sila ng pa-survey kung gusto bang ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi halata, no? Hindi niyo napapansin. Hindi halata. Hindi halata na kalkulado ika nga yung pati yung survey na yan. Again, wala po tayong sinasabi na dinaya yung survey, pero halatang mind conditioning ika nga itong survey na ito. Halatang mina-mind condition nila napayag ang mga Pilipino na ma-impeach si VP Sara Duterte. Mga gunggong ba kayo? Una-una man, ang Mindanao, imposible yung pumayag dyan. Galit yan sigurado eh. Pangalawa, itong malaking grupo ng iglesia, ayaw din dyan. Parang niloloko lang talaga tayong mga Pilipino, itong mga sorbe-sorbe na ito, mga kabayan, no? Sapagat isipin mo, sino ba ang natutuwa? Mahal ang bilihin, no? Yung ekonomiya natin pabagsak. Maraming korupsyon. Kaliwat ka ng pang-aayuda. Sino ang natutuwa dyan? No? Tapos, pag mag-survey kayo ng impeach Vice President Sara Duterte, marami ang 41%. Ang laki naman. Diba? 41% ang sang-ayon. Samantalang napakarami pong galit sa ating gobyerno dahil po sa mga sinabi kong mga reason. Diba? 25 tons of gold binenta. Diba? PhilHealth subsidy, wala. Tapos yung bago yung ngayon lang, yung budget ng modernization ng AFP, binawasan. Tapos sasabihin nyo, 41% ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Baka mali kayo, no? Sa bagay, 41%, ilan pa yung 69, no? Hindi, 59. Tama ba? Or 61. Ewan ko, basta masalamang pa rin. Masalamang pa rin ang gustong ma-impeach siguro ang ating presidente kung ganyan ang gusto niya. Kung ganyan ang reasoning ninyo. 41 sa inyo, no? Sa amin naman yung sobra. Ano sa palagay niyo mga kabayan? Pwede ba yon? 49 sa kanila, 51 sa atin. 51%. 51 ang gustong ma-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Sino yung sinasabi ninyong 41%? Tapos ang bilis December 12 to 18 nagkaroon kagad ng survey. Aba, tinatarantado tayo nito. Ginagago tayo kung sino man na nagpa-commission ng survey na yan. Halatang halata. Huwag na tayong maglokohan. Pambira, mantakin mo, 41% agree. Marami-rami po 41% ang agree pero sa trust rating po, no?
Parang ganyan rin yan eh. Di ba? Kung ayaw mo kay Vice President Sara Duterte, pag mag-survey ulit ng trust rating, di ba, dapat siya ang may pinakamababa. Pero bakit siya po ang may pinakamataas sa trust and approval ratings, mga kababayan? No? Ano to, naglulukuhan? Hindi coordinated yung mga survey ninyo. Bakit? Pwede bang magkaiba yung survey ng impeachment at saka dito sa trust rating? Kapag wala ka ng tiwala sa tao, sa isang pinuno ng ating bayan, ganun din ang maisasagot mo, mga karibin natin, no? Sige, impeach na natin yan. Ang sagot mo dito, trust and approval ratings, baba po. Pero bakit mataas ang trust and approval ratings? Tapos sa impeachment, ay nako, hindi po tatali, no? Hindi po nagtatay yung inyong survey na yan. It's unbelievable, kumbaga. Po, or 41% ang sumasang-ayon. Ang hinala ko, yung survey, ginawa siguro sa loob ng kamera. Hindi, sa tingin ko lang. Baka sabi siguro, kukomisyon ko kayo na mag-survey kayo, pero mag-survey kayo sa loob lang ng kamera. Ang bira. Wala yun, mga kababayan. Kung sa kamera gagawin, yung sinasabi po ni Mayor Magalong na 7-7, ayan na po ang magdadala, no? Ng survey na yan sa loob ng kamera. Yung 7 million sa bawat ayuda na yan, di ba? Hirang buhay, oo. Na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, 3 linggo na po nakakaraan mula nung may isang pang impeachment complaint. Pero nasa na nga ba mga ito? Sabihin, 3 linggo na daw nakaraan bago yung pinakaunang impeachment. Okay? Ang lagay nasa batas lang daw, mamaya sasabihin dyan, 10 araw lang ang dapat palugit na kailangan na mai-transmit. Ako, sa tingin ko, simple lang ito. Sa tingin ko lang kaya may pa-survey pa silang ganito Minamind condition muna nila, sinisigurado muna nilang hinog na hinog sa utak ng mga tao na kailangan i-impeach. Gumagawa sila muna ng mind conditioning sa tao, gumagamit sila ng mga bayarang trolls, gumagamit sila ng mga bayarang vlogger na mukhang mga jologs, yung mga, lalong-lalo na yung yung mukhang palingkera, na yung pagmumuka, hindi ko alam kung babae ba yun, lalaki, pero itsura pa lang talagang kahit maghubad sa harapan mo yun, masusuka ka Walang biro sobra. Ganun yung mga personalidad, hindi lamang po sa itsura. Naalala ko yan, mga kababayan. Nakasubscribe ako dyan di ba? Kasi nung una, Pro Duterte naman yun. Ewan ko lang kung bakit naging ganun. Talaga, promise. Sa panahon po ni Tatay Digong yun Supporter yun ni Tatay Digong Kasi napanood ko rin yan. Yung vlogger na yan, nakaka-unsubscribe na ako sa kanya, mga kababayan. Kasi hindi ko na nagugustuhan yung mga sinasabi niya. Yung prinsipyo na, parang nawala. From Tatay Digong napunta po dito. Although, you have to, mag-stick ka sana sa kung anong nasimulan mo. Pero bakit, nagbabago kayo? Di ba? Hindi nyo ba kayang ipagtanggol? Or, there's something, di ba? Mga kababayan. I'm not saying na mag-unsubscribe po kayo doon. You, please subscribe to sa babaeng yun. Diba? Kahit kasi ako, nabudol niya rin ako. Nag-subscribe ako noon sa kanya Pero nag-unsubscribe na ako ngayon kasi wala. Iba na magsalita ngayon, mga kababayan. Pangit na nga ng itsura, wala pang utak. Hirang buhay, oo. Ang lahat po ng mga ito ay nasa opisina pa rin ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives. Nagtagal sa kanya. Congressman ba ito? Binoto ba ito ng taong bayan? Bakit kaya nagtatagal kay Sir yung impeachment? Siya ba nagdi-decide? Bakit nandun? Dahil ayon po sa Rule 2, Section 3 ng Rules ng House of Representatives, ang lahat po ng impeachment complaints ay unang isasampa sa Secretary General ng House. Pero ito po, ayon din sa House Rules, ito ay i-refer ng Secretary General sa House Speaker immediately. Immediately. Ang ibig sabihin po ng immediately, mga after 1 year, ganun. After a month. Yung ba ibig sabihin ng immediately? Ayon po sa House Rules, ang Speaker ay may 10 araw lamang para isama ang impeachment complaint. The Speaker shall have it include in the order of business within 10 session day.
Kaya kung magtataka ho kayo dito, bakit dinidelay ipasa nung Secretary General sa Speaker? Kasi once na ipasa na sa Speaker, the Speaker has to decide or kailangan na hong malagay sa order of business within 10 days. So dinidelay ngayon ni Secretary General. Sa tingin nyo? O, di ba ho? Parang ganun ang dating eh. Dinidelay ng Secretary General para hindi yung maipit si Speaker na kailangan niya nang magkaroon ng order of business within 10 session days. Nako. Yan ang tanong eh. Natatakot kaya si Speaker? Kung bakit sabi niya, wag mo munang bigay sa akin yan. Easy. Natatakot kaya kasi magrarally sa 30? Pagkatapos na ng rally, tsaka mo na ibigay sa akin. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion na patungkol po dito. Alright? Yan mga karibin natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe at i-like po ang channel natin mga kababayan. At ito pong kaibigan natin nasa baba, Your News PH. Yan mga kababayan, nag-share din po yan ng mga mahalagang update sa ating bansa. Subscribe nyo na po. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.